Sa isang kasaysayang binura ng mga primordial gods, isang bata ang walang awang dinurog ng kapalaran. Si Vel, isang inosenteng nais lamang iparating ang katotohanan, ay pinagkaitan ng lahat, tahanan, pamilya, at pag-asa. Sa harap ng apoy at pagpatay, hindi galit ang nais niya, kundi katotohanan. Ngunit ang kabutihang iyon ang mismong naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Habang ang mundo'y patuloy na nagbubulag-bulagan, muling gumalaw ang tadhana. Sa kasalukuyan, nagpatuloy ang sagupaan nina Odin at Kintoki, at sa isang iglap, tinamaan si Kintoki ng sibat na hindi kailanman pumapalya. Doon unti-unting inihayag ang tunay na bangis ng Gungnir, isang divine weapon na hindi lang nagmimintes, kundi papatayin ka ng dahan-dahan. At habang bumabalik ang sibat sa kamay ni Odin, isang tanong ang nananatili. Ito na ba ang wakas, o simula ng mas matinding bakbakan? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, taren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 114. The Erased Existence. Sa pagpapatuloy ng kabanata, makikita si Vel na duguan habang nakatanaw sa kanyang sinilangan, isang nayong nilalamon ng apoy, puno ng sigawan at takot. Sa mas malapitan na tanawin, mas lalong lumino ang kaawa-awang kalagayan ng people of Golnir. Walang awang pinupuksan ng tatlong primordial gods ang buong nayon, sinisigurong walang makaliligtas at lahat ay tuluyang magwawakas. Kahit paulit-ulit na sumisigaw si Vel na huminto na sila sa pagpatay sa mga mahal niya sa buhay, hindi man lang siya pinakinggan. Walang pakialam ang mga primordial gods habang patuloy nilang inuubos ang mga Diyos sa nayon. Sa kabila ng walang tigil na pagmamakaawa ni Vel, nanatiling bingi ang mga lumusab sa kanila. Kahit halos wasak na ang kanyang katawan, patuloy pa ring gumagapang si Vel. Iisa lang ang laman ng kanyang isip, kailangan niyang tulungan ang mga kanayon, lalo na si Tatang Feldis. Ngunit dahil sa kanyang kritikal na kalagayan, tuluyan siyang nawala ng malay. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang kanyang necklace na Gungnir. Ayon sa narrator, ang people of Golnir ay walang kahit katiting na kakayahang lumaban sa harap ng napakalakas na kapangyarihan ng mga primordial gods. Isa-isa silang pinaslang, walang pagkakataong makaganti. Maya-maya, napansin ng isa sa mga primordial gods na may natitira pang buhay. Doon makikita si Saga, nakatanaw sa wasak na Jotchenspegel, at sa sandaling iyon ay napagtanto niyang patay na rin si Feldis. Ngunit bago pa siya makakilos, agad siyang hinarap ng isang primordial god. Walang pag-aalinlangang tinanong siya nito kung ang bahay sa likuran niya ba ay ang mismong tahanan ni Feldis, ang numero 1 disipulo ni Golnir. Ipinagpatuloy ng primordial ang pagsasalita, sinabing kakaunti na lamang ang natitirang mga disipulo ni Golnir upang makabuo ng isang komunidad na ganito kalaki. Tama raw ang naging desisyon nilang ipagpatuloy ang paghahanap, at dahil nakatago silang lahat sa iisang lugar, napakadali na lamang silang lipulin. Mariing idiniin ng primordial na dito na magtatapos ang lahat. Halong gulat at matinding takot ang Bum-a-Lot kay Saga nang makita niya ng harapan ng isang primordial god. Habang umiiyak, nasabi niyang ito na ang huling hakbang ng mga primordial gods, ang lipulin ang lahat ng tumangging sumunod sa kanilang kagustuhan. Isiniwalat din niyang itinago ng mga primordial ang katotohanan mula sa buong mundo, at buong tapang niyang sinabi na wala silang pinagkaiba sa Yggdrasil. Sa sandaling iyon, tuluyan ng tinapos ng kaharap na primordial si Saga. Nagpatuloy ito patungo sa bahay ni Feldis, kung saan makikita ang unti-unting pag-abo ng kanyang katawan, isang malinaw na senyales ng kanyang kamatayan. Habang nadudurog ang katawan ni Feldis, napagtanto ng primordial god na ginamit nito ang sarili niyang buhay bilang enerhiya upang maisakatuparan ang barrier na nagpoprotekta sa kanilang nayon. Ngayong wasak na ang barrier at patay na si Feldis, itinuring itong isang uri ng biyaya, at ayon sa primordial, marapat lamang na hindi na makita pa ni Feldis ang trahedyang naganap. Makikita ang nagkalat na mga bangkay sa paligid, ganap na wasak ang buong nayon. Tinanong ng primordial na Egyptian kung tapos na ba ang lahat, at agad namang tumugon ang isa na oo, dahil sa tingin niya ay si Feldis na lamang ang huling disipulo ni Golnir. Habang nakatingin sa bowl ang kristal, nasabi ng isa sa kanila na wala ng bakas ng buhay sa paligid, sa madaling sabi, naubos na nila ang lahat. Dito sinabi ng primordial Egyptian na maaari na nilang tapusin ang kanilang misyon. Sa huling nindes ng kanilang mga buhay, gagamitin nila iyon upang burahin ang huling bakas ng isang kasaysayang hindi kailanman dapat umiral. Unti-unti nilang inipon ang kani-kanilang enerhiya, at sabay-sabay na ibinuhos ng tatlo ang lahat ng kapangyarihang taglay nila. Habang pabagsak ang pinakawalang kapangyarihan, humingi sila ng kapatawaran sa people of Golnir na kanilang pinaslang. Sumabog ng napakalakas ang pinagsamang kapangyarihan ng tatlong primordial gods.
Sa malapitang tanawin, kitang-kita ang ganap na pagguho ng nayon ni Vel, nakakakilabot ang sinapit nito, ni isang bakas ng bahay o anuman ay walang natira. Sa panel na iyon, makikita ang tatlo na kalmado at panatag, handa nang harapin ang kanilang kahihinatnan at sumunod sa mga primordial gods na nauna nang tumawid sa Niflheim ng walang takot o pangamba. Ngunit biglang may lumitaw na guhit sa bolang kristal. Nasabi ng isa sa kanila na may natitira pang bakas ng buhay sa kung saan. Nagulat ang dalawa sa revelasyong iyon, at agad nilang natunton kung saan nagmumula ang natitirang presensya. Doon nila nakita si Vel, na babalutan ng isang makapangyarihang barrier na nagpoprotekta laban sa sinumang magtangkang manakit sa kanya. Hindi maipaliwanag ng primordial Egyptian ang kanyang nakikita. Takang-taka siya kung paanong buhay pa ang batang si Vel. Hindi siya makapaniwalang may nakaligtas sa mapaminsalang Fryzorn, isang pagsabog na maituturing na kasing lakas ng isang atomic bomb. Kitang-kita niyang muling nabuhay ang bata, kaya't napatanong siya sa sarili kung ito ba ay epekto ng imbensyon ni Golnir. Agad silang tatlo na nagmadaling tumungo kay Vel, dahil kailangan daw nila itong tapusin kaagad. Ngunit bago pa sila makarating, unti-unti nang nagiging abo ang kanilang mga katawan. Hindi napigilan ng primordial Egyptian na magtanong kung ano ang nangyayari sa kanila. Napakalayo na raw ng kanilang narating, napakarami na ng kanilang nagawa, subalit dito na sila magtatapos. Habang tuluyan silang nagiging abo, humingi sila ng kapatawaran sa mga naging kasama nila sa pakikibaka. Humingi rin sila ng tawad sa mga Diyos ng bagong henerasyon, sapagkat hindi nila natapos ang dapat nilang tapusin. Inamin nilang nagkamali sila dahil may natira silang isang batang nakaalam ng tunay na kasaysayan. At alam nila, balang araw ay muling magpapakita ang batang ito. Lumipat ang tagpo sa sandaling nagising si Vel. Sa kanyang pagbangon, napansin niyang wala na ang malalang pinsala sa kanyang katawan. Nang tuluyan siyang makatayo, may nakita siyang isang bagay, at doon siya napatanong sa sarili kung ano ba talaga ang nangyari. Ilang saglit pa, nasabi ni Vel sa sarili na sa pagkakaalam niya, tapos na ang labanan. Wala na dapat silang katakutin sa labas ng nayon. Maaari na sanang lumabas ang lahat ng people of Volnir. Maaari na sanang maging malaya si Tatang Feldis, hindi na kailangang magsakripisyo ng sariling life force para sa Jotchenspegel. Iyon sana ang nais niyang sabihin sa lahat pag-uwi niya. Ngunit huli na ang lahat. Nagkamali siya, at sa hindi niya sinasadya, na ipahamak niya ang buong nayon. Pagkatapos ng trahedyang iyon, naglakbay si Vel sa buong Valhalla, pasan sa kanyang puso ang matinding pagsisisi at bigat ng kasalanan. Araw-araw, paulit-ulit niyang ikinukwento sa mga Diyos ang tunay na katotohanan tungkol kay Golnir at sa Banor ang kasaysayan. Hindi siya tumigil sa pagbabahagi ng katotohanan ito, kasama ang trahedyang sinapit ng kanyang nayon at ng people of Golnir na nilipol ng mismong mga primordial gods. Kahit pa binabato na siya, sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi siya nawala ng pag-asa. Umaasa siyang balang araw, may maniniwala rin sa kanya. Ipinahayag niya rin ang katotohanan tungkol sa Yggdrasil na ang lahat ng ito ay sadyang itinago sa kanila. Ngunit walang ni isa ang naniwala. Sa halip, siya'y pinagtawanan, binato ng kung ano-ano, at sinabihan ng masasakit na salita. Nakapanlulumo ang sinapit niya sa murang edad. Ang nais lamang niya ay ibahagi ang katotohanan, ngunit kapalit ng kanyang pagsisikap ay panghuhusga at pananakit. Nagpagala-gala siya kung saan-saan. Sa tuwing may makakakita sa kanya, siya'y tinatawanan at itinataboy ng mga tumatangging paniwalaan ang kanyang sinasabi, na ang buong lahi niya ay minasaker hanggang siya na lamang ang natira. Mula noon, namuhay na lamang siyang mag-isa, patuloy na naglalakad ng walang patutunguhan, habang unti-unting nagiging hangkag at walang laman ang kanyang puso. Hanggang sa muli natin siyang makita, isa ng binata, patuloy na naglalakad habang may binubulong. Ang kanyang bulong, huwag daw tumakas ang mga Diyos sa realidad. Huwag daw matakot sa katotohanan. Magkaroon daw sila ng lakas ng loob, sapagkat doon nila nililikha ang hinaharap. Ilang saglit pa, napadaan siya sa mga batang naglalaro sa ulan. Hindi sinasadyang napatid siya ng mga ito, at kahit nakadapa na sa lupa, hindi pa rin tumigil si Vel sa pagsasalita. Kailangan niyang iparating sa lahat ang hiling ng kanyang mga kanayon na pumanaw na, ang kanilang kasaysayan. Lahat ng buhay ng people of Volnir ay isinakripisyo upang iligtas ang kanilang mundo. Nagtaka ang dalawang bata kung ano ba ang binubulong ni Vel. Hindi nila ito maunawaan. Nagtanong ang isa kung anong uri raw ba ng Diyos si Vel at kung saan ito nagmula, sabay hirit na wala raw siyang maramdamang pagka-Diyos dito. Natawa pa ang dalawa, tinanong kung dayo raw ba siya na nabigong maging tunay na Diyos. Ngunit si Vel ay natawa lamang sa kanyang narinig. At doon, tila unti-unting nasiraan ng bait si Vel, patuloy ang kanyang tawa habang sumagi sa kanyang isipan ang alaala ni Tatang Feldis.
Na ang lahat daw ng masasayang alaalang naranasan niya sa kanyang buhay, ay kailanman hindi umiral. At kailanman ay hindi naging totoo. Ayon sa narrator, ang batang dalisay na Diyos na si Velk ay hindi kinaya ang katotohanang ang buong nayon niya ay ganap na binura ang pag-iral sa kalangitan. Sa puntong iyon, tuluyan ng gumuho ang kanyang isipan. Napagpasyahan niyang kalimutan ang sarili niyang pagkakakilanlan, talikuran ang kanyang nakaraan, at burahin ang lahat ng alaala. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, mahigpit niyang hinawakan ang Gungnir. Ang malalim na kawalan ng pag-asa sa kanyang puso ang siyang nagtulak sa kanya tungo sa isang madilim na ambisyon. Biglang nagliwanag ang mismong Gungnir, at sa tinig na wala ng bakas ng pag-aalinlangan, ipinahayag ni Velk na siya ang magiging Panginoon ng kabaliwan at Panginoon ng Post at ang mundo ng mga Diyos ay siya mismong buburahin. Dito na tuluyang nagising ang kapangyarihan ng divine weapon na Gungnir. Ipinangako ni Velk sa lahat ng mga Diyos na mangmang na maghintay lamang sila, sa pagdating ng tamang panahon, malalaman nila ang katotohanan. Mula sa araw na iyon, isinalaysay ng narrator, ang Diyos na kinalimutan ang sariling pagkakakilanlan ay tumigil na sa pagbanggit sa people of Volnir at sa tunay na kasaysayan. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay bilang isang simpleng Diyos na walang pangalan at walang pinanggalingan. Ang katotohanang itinago ng mga primordial gods dahil sa takot at ang mismong pagbura sa kaalamang iyon, ang siyang nagdulot ng labis na paghihirap sa primordial na si Volnir. Dahil dito, sinimulan ni Velk ang kanyang paglalakbay upang ibalik ang lahat ng mga Diyos sa kawalan. Ang lahat ng pasakit na kanyang pinagdaanan ay naging lakas upang maisakatuparan ang kanyang plano. Sa dulo ng kanyang paghahanap mula sa mga kaalamang natamo at mga librong nabasa, natagpuan niya ang mismong Book of Volnir. Sa pamamagitan ng aklat na iyon, natuntun niya ang mahiwagang espada ng primordial god na si Odin, ang espada na Gram, na para bang may gumabay sa kanya upang matagpuan ito. Ang Diyos na minsang walang pagkakakilanlan ay unti-unting naging kataas-taasang Diyos na kinikilala ng lahat. Binigyang diin ng narrator na, upang maunawaan ang gitna ng hindi mabilang na mga posibilidad, isinulat ni Volnir ang proseso ng pagsisil, pati na rin ang paraan ng tuluyang pagwasak nito. Habang binabasa ni Odin ang laman ng mismong Forbidden Book, kanyang nasabi na ipinagkatiwala ni Volnir ang lahat sa hinaharap, subalit ang pagkawasak ng kanilang mundo ay hindi maiiwasan. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan, sa bakbakan nina Odin at Kintoki. Naglalakad si Odin papalapit kay Kintoki, habang nananatiling alerto at handa ang mandirigma ng sangkatauhan. Sa isang iglap, biglang nakahanda ng umatake si Odin, kasabay ang pagbigkas ng isang incantation. Pinakawalan niya ang kanyang atake. Ang Vinskager Whirling Shadow Windfang. Bumubulusok ang Gungnir patungo kay Kintoki. Nagawa niyang depensahan ang sarili, ngunit ramdam niya ang bilis at bigat ng atake ni Odin. Na-deflect niya ito paitaas, subalit biglang tumigil ang pag-ikot ng divine weapon. Sa sandaling iyon, si Kintoki naman ang agad na umatake. Ngunit habang papalapit ang mandirigma sa Supreme God, mabilis na umikot ang Gungnir sa likuran niya. Napansin ni Kintoki na may mali, ngunit huli na ang lahat. Tumama ang divine weapon ni Odin sa kanyang tagiliran. Patuloy ang paglipad ng Gungnir habang si Kintoki ay tumilapon, umaagos ang dugo mula sa malalang sugat na kanyang tinamo. Ipinaliwanag ng narrator na ang mahiwagang sibat na Gungnir ay isang sandata na, sa oras na tumarak sa anuman o sinuman, ay kayang tumagos sa lahat. At sa sandaling ito'y ihagis, hinding-hindi ito magmimintes sa target nito, isang tunay na sukdulang divine weapon, gaya ng inilalarawan sa Prose Edda. Matapos nito, diretsyong bumalik ang Gungnir kay Odin, kasabay ng paglabas ng kanyang nakakikilabot na aura. Sa mahinaong tinig, humingi siya ng kapatawaran kay Kintoki, at may kumpiyansang sinabi na dumating na raw ang oras upang wakasan niya ang buong kasaysayan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina